Ah, wait lang. Yan. In-upgrade ko tong ating report format. May bago tayo ngayon, pero ang format na ito ay bagong upgrade. May mga dinagdag ako na idadagdag ko rin sa ating ibang format. Bali, ito yung pinaka-latest, itong digester. Ngayon, nilagyan ko na siya ng panibago, AMP, kasi minsan naglalagay tayo ng ibang code. Kaya may nadagdag na ako dyan. Mag-example lang tayo. Gawin ko na tong bagong format. Example. Gawin ko na lang tong 01548. 01548. Tapos, kopyahin ko na tong kasi dito naman to. Gawin ko na lang Macpanrock kasi may example tayo Macpanrock. Close ko na muna itong Macpanrock. Okay, yan na. Tapos, ayan, date issued natin. For example, ano bang date nito? 15 April, ano bang date? 22. Gawin ko na lang 22 April 2025. O, date issued. Hindi yung date issued natin, hindi pwedeng mas mataas dito yung date reported. Kasi ibig sabihin nun, hindi mo pa nare-report, na-issue mo na. Hindi pwede. Kailangan mauuna ang date reported or pareho siya sa date issued. O pwedeng mas huli yung date issued. Pero dapat same, halos same. Dapat same. Mas maganda same ang date issued at reported. Tapos, ayan na, mayroon ng drop-down list. Yung dati pa rin naman to, April. Tapos, may drop-down list na yung year. Kasi minsan namamali pa yung type. Year na lang, namamali pa. Yan, nilagyan ko na ng drop-down list para madali na. Pero kung nahihirapan kayo, copy-paste nyo lang yan. On-site naman to, kaya ay gawan ko na rin ng date receive para kung sakaling maiba natin. Kasi, para makita natin dito, yan. Ang calibration date ay 15. Kailangan natin ng 15 para pare-pareho sila. Tapos, 15. Tapos, due ay 2026. Madalas naman tayo 1 year. Tapos, unit of measurement, madalas naman degree Celsius. Pag naiba lang, tsaka nyo baguhin yung degree Fahrenheit. Tapos, calibration procedure natin, ah dalawa na yan. Pamimili na lang kayo. Hot plate or digester. Kasi same lang naman sila ng procedure. Pag naka-X yan, makikita nyo dito sa calibration report, meron ditong select procedure kasi naka-X yan dito. Kaya may note ka dyan na select procedure. Kaya pag nilagyan mo na yan ng, for example, digester ang sample natin, makikita mo sa report, wala na. Blanco na yung puti. Kaya dapat pag may pula dyan, lilinisin natin yung pula na yan. Papuputiin natin yan. Pag may nakapula dyan, ibig sabihin may problema. Tapos, UT natin, digester, pero kung wala, alam naman natin na dito natin ilalagay. Tapos range natin ay 100 to 148. 100
or 8. Tapos resolution or graduation, uh, hindi resolution tayo kasi digital. Tapos resolution natin nakalagay dito sa ating sample ay graduation. Wala, hindi to digital. Graduation pala. 48 degrees Sige, 48. Ngayon na, 48. Manufacturer ay thermoreactor. Thermoreactor. Thermoreactor, yun ba ang pangalan nun? Thermoreactor. Sulat. Pag mga ganyan, hindi natin maintindihan, pwede nating i-search. Search natin. Thermoreactor, thermoscientific yung brand, yung ano niya. Model yung thermoreactor. Thermoreactor TR300. TR, TR300. Pwede pa lang siyang Merc. Hindi ko lang alam kung alin ang ilan nila. Pero pa-check ako nito kung tama ba itong brand na to. Palagay ko hindi eh. Palagay ko model yan. Thermoreactor, K pang ano. Thermoreactor, thermoreactor, ba't K yun? Yan, ba dito? Ba't ganun ang ano nun? K? K yung thermoreactor. Mali yata yung... Sige, basta sample lang naman to. Report lang naman tayo. Thermoreactor, model TR300, TR300, serial number 25-25-01548. 01548. Identification 1? Ano yun? 1? 1. Ibig sabihin, may 2, may 3. Tapos type of calibration, in-house or on-site. On-site. Alam niyo na ang ibig sabihin ng on-site. Pag on-site, may nababago dyan. On-site, automatic nawawala yung date received. Tapos lalabas dito, hide. Kailangan i-hide mo to. Kasi yung space niyan doble na. Yan, o. Pero hindi natin i-hide ngayon. Mamaya pa. Ayan o. Pag in-house, automatic may date received. O. Tapos nawala ang remarks dito. Tapos dito, naiiba-iba to. Kapag in-house on-site, naiiba-iba yan. Ano ba? 215. Tanda natin to. 215. In-house yan. Pag in-on-site natin, 1030 na yung tolerance niya. Tapos, yung utility location natin ay BOD area. Tapos standard use. Ayan. Ang nilagay ko na palang standard use dito, yung sa ating thermocouple na isang set na may thermometer na pang-calibrate ng enclosure, nilagay natin yung pinakauna noon, yung T11, thermocouple T11. Siyempre, kapag kung alin ang dala nyo dyan, yan ang gagamitin nyo, yung T11. Tapos,
yung isang set, T33, yung pinakauna din, T33 yan. O kaya infrared. Yan. Pero gawin natin ngayon na yung thermocouple T11. Tapos may indicator siya dito na kung kailan yung due niya. Titingin din kayo dyan. Baka due na yan. Tapos sino nag-calibrate? Ang nag-calibrate dito ay si Aldrin. Mali pa ang brand ng ano. Pa-double check. Aldrin. Anong sa pangalan mo yan? Bilera. Senior. O tapos kung wala dito, dito niyo itatype yung pangalan. Tapos ito, nagdagdag na naman ako ng bagong suggestion. Ito naman yung designation niya. Pwede na kayong maglagay dito ng suggestion na pwede niyong makita dito. For example, 1, 2, 3. O 1, 3. Dito sa ano, makikita niya yan 1, 3. O dahil hindi natin kailangan yan, XX lang yan. O tapos, sino ang ilalagay dito? Si Kuya Jap. Si Joel na lang. Ay, wait lang. Hindi, si Kuya Jap na lang. Si Jap na lang, calibration supervisor. Tapos, dito, no adjustment were performed. Kasi, pag naka-X yan, meron akong nilagay na remarks na dito na, oh, pag nag-XXX yan, may automatic, meron dyan pula. Ayan, oh, change remarks. Pero, i-change natin lang yung remarks dito. No adjustment were performed. Ang indicator niya, ano na dito, nawala. Pumuti na. Ibig sabihin, wala na tayong problema dyan. Tapos, sa data, gagawin natin sa data, ang ano lang naman dito, set point nila ay 148 lang, kaya 148. Tapos, ang location nila dito ay hanggang 14. Edi, 1, 2, drag natin to. Oh, gawin natin 148 to kasi pare-pareho lang naman test point na yan. Tapos, ilalagay natin to sa test point na kung saan malapit. E di sa 150 siya kasi 100 siya eh. 148 eh. 150. Tapos, pag magdadrag kayo, kung gusto niyo sunod-sunod, maglagay na kayo ng unang 1 to kasi pag 1 lang, puro 1 lang yan. Pero pag may 2 yan dito, magsusunod-sunod yan. Yung ito lang yung madodoble, 148 tsaka 150 kasi magkapareho siya. Hanggang 13, ay napasobra. O, hanggang 13 tayo. Ayan, 148 hanggang 130, 150 set point. Tapos yung reading natin, 146.8. Ito yung reading nila dito, 146.4, 146.3, 146.3. Ano tayo? Sa 5, 146.4, 146.5, 7, 147.4, 8, 147.3, 9, 146.2, 10, 146.4, 11, 146.7, 6 na lang pala. 12, 146.8, 5, 146.9. Yung 14, hanggang 14 pala tayo. Ang ang 13 ay 146.9, 146.4. Dagdag lang ulit tayo dito. Yan. Na-input na natin. Same lang naman siya dito. Sample lang naman to. Minsan hindi yan same. Yan. Tapos certificate natin, kung mahabang mahaba ang nagawa natin, mayroon akong option dito na second page. First page, ayan,
I-hide nyo na lang yung hindi kailangan dyan, tapos may second page pa ako. I-hide nyo na lang yung hindi nyo kailangan. O, tapos, kung sakali naman na ito, nakopya na dito, kasi yung iba dyan, nakopya na dito, 148, 1 din yan eh. Bagayin nyo na lang yung link dito, gawin nyo na lang kung porto, kung ang last kasi dito ay, ano ba yan, 17, gawin nyo na lang 18 dito. Ano ba yan, 18. O, tapos i-drag nyo na lang, hilahin nyo na lang, ganun. Sakali lang na may bababaguhin kayo. Yan, may second page at first page. 18. Ay, yeah, gagawin ko to. U4, U5. Kasi itong link na to, same lang to dito sa first page. Yan. O. Yung hindi nyo kailangan, i-hide nyo na lang. Tapos, dahil first page lang naman ang inabot natin, i-hide na lang natin ang hindi kailangan. Ito, hanggang 14 lang, i-hide natin to. Pero nakalock yan ha, nakalock. Tapos mag-check tayo laging control P para sa preview. Same lang yan siya, 148. Tapos, ito, ang madalas kong nakikitang mali dito, binabago nyo to yung space nitong customer tsaka address. Hindi yan binabago kasi yan, same yan dito, ito, same yan dito, yan. Kung anong space ng mga yan, same lang yan doon. Wala kayong baguhin dyan. Ano lang ang pwede nyong baguhin dyan? Ito, yung spacing na to, yan. 5. Ito kasi, row height nito, yan, 5. Pag 5 ka na dyan, nag-umpisa ka na sa 5, 5 na rin to. 5 na rin yan, yung spacing mo. 5 na rin yan. Kasi kaya mo niliitan yon kasi nga, kulang ka sa space. So, 5, 5 na rin to. O, kung 10 naman yan, 10 na rin to. 10 na rin yon kasi maluwag ka sa space. So, tapos, dito sa report natin, makikita mo yan yung ating as found. Hinide ko lang yung isang sobra. Meron ako mga ano dyan, may mga indicator na ako dito. Ibig sabihin, pag may pula, may problema ka dyan. May gagawin ka dyan. May gagawin ka dyan sa pula na yan. O ito, snip drawing. Ano ba yung drawing niya? Mayroon na ako naka-reading drawing dito. Yan, snip mo lang yan. Kung sakali na hindi same ang drawing dyan, gagawa ka ng panibago, i-copy mo lang yan. Click mo lang to dito, i-control C mo, tapos mag-point ka dito, i-control V mo. Yan, ganyan. O tapos, kopya ka uli dito ng malaking bilog. O kaya kung gusto mong liitan, hilahin mo lang lagi sa kanto. Huwag dito sa gitna ha, kanto. Yan, hilahin mo lang yan, tapos ibalik mo. O tapos, pwede mong kopyahin yung mga bilog dyan. O pag magkokopya ka, pag click mo ng ganyan, control C mo lang, mag-click ka ulit dito, control V mo. Mali pa lang nakopya. Pag maggaganyan ka, itatapat mo lang yung cross, itong apat na cross na may, ayan o, wag yung cursor ha. Yan, itatapat mo yan, i-click mo ulit. Ito, yung arrow na yan, yung may arrow na yan na cross. I-click mo sa gilid para mawala yung cursor doon sa gitna. Pag na-click mo ng ganyan, control C mo yan, control V mo, makokopya mo yan. Ilalagay mo na ngayon yan dito. L8. Ay, yung ang nakopya ko ay hindi yung bilog, yung number. O kung kokopyahin mo yung bilog, edi hanapin mo dyan yung bilog. O kung kokopyahin mo yung bilog, eh, hindi mo makopya kasi nagkakasama-sama. Hindi ilayo mo muna to, yung 8. O tapos saka mo kopyahin, o palabasin mo ulit yung arrow na cross. I-click mo lang ulit, tapos control C mo, control V mo ulit. Na-control V ko. Balik natin. Na-control C ko, mag-click ako dito, i-control V ko dito. Ayan. Tsaka mo ipatama ngayon. O para mahila yan yung cross ulit na ano, ito. O, itapat mo lang yan doon. O, patatamain mo doon kung saan mo ilalagay. Yan. Sa lahat, o, kayo nang bahala dyan kung magkokopya kayo. I-delete ko na to. Ibabalik ko lang to. Yan, doon. Sa butas. Kayo nang bahala mag-design dyan. Tapos, ang gagawin nyo,
i-snip nyo. Ah, open kayo ng snipping tool, tapos plus, snip nyo yan. Ay, mali, mali. Mali. Pag mali, inyo nyo lang. Bago ulit. Ah, yan, snip nyo. Tapos, dalhin nyo doon. Click nyo yung mga nandoon sa dati, tapos i-delete nyo. Tapos click ulit kayo, i-paste mo naman. Control B. Tapos anong gagawin ulit? Dililiitan mo dito sa kanto lagi pag magpapaliit. Huwag sa gitna kasi mapaplat yan. Yan o. Ayan na yung location nyo. Ayan na yung number. Huwag nyo lang tatakpan yung ano, ayan o, yung location measurement na yan. Hindi yan tatakpan. Kailangan yung ano nyo, makikita pa rin yan pag paste nyo. Tapos ayan ang number natin. Paano natin? Snip drawing, na-snip mo na ba? May drop down list na yan. Hanapin mo, snip done. Puputi na yan. Tapos, check specs. Check mo tong specs mo. Di ba yung chinecheck natin lapis? Pag may lapis na, spec, check. Tapos, i-hide mo to. Sinabi niya, i-hide mo siya kasi wala siyang date receipt. I-hide mo siya kasi magiging sombra siya sa space. I-hide mo to. Yan, i-hide mo yan. Tapos, wala na ito kasi puti na ito. Pero kung may kulay dito, ibig sabihin, hindi mo na bago yung procedure na to. Naka-XXX yan. Dahil digester ka, ayan, digester, minsan kasi heating mantle or hot plate. Tapos, double check standard. Okay, check doon sa papel mo. Nasulat mo na ba doon yung T11 or ano ba yung nakalagay doon? Kung hindi T11, edi pag na-check mo na natama, i-standard check mo. Puputi na yan. Tapos ito yung remarks. Wala ka nang babaguhin dyan kapag walang pula. Pero pag naka-XX nga yan dito, ang lalabas doon ay ah, change remarks. So, i-ando ko na lang para ma-change remarks. Tapos, meron na akong please check decimal. Ano bang decimal mo? Dahil 148 ka, whole number ka. Anong decimal nung standard na ginamit mo? 0.1 lang yon. Eh di 0.1 ka. 148. 0.1. In-apply natin ang correction sa 150. Minus 0.2 pala yon. Automatic na siyang, pero galing nasakto. Yung UUT natin ay whole number. Kaya 148 yan. Kasi 148 dito. Kasi ang graduation niya malaki, 48. Siyempre, masasakto mo na yan. Tapos yung standard, 0.1 ka. Kasi 0.1 yung standard mo. Tapos anong correction mo? Kung ano yung pinakamataas na correction, ano bang mas mataas na correction? Standard o UUT. Yung UUT, mas may resolution to na 0.1, edi 0.1 ka dito. Pero kung 0.01 yan o dalawang decimal niyan, idadalawang decimal nyo rin dito. Tapos ang uncertainty, laging too significant. Alam niyo naman na siguro ang too significant. Tapos ito, two decimal. Iba yung two decimal sa two significant. Kung na-check mo na, anong gagawin? Lagay mo dito, decimal check. Tapos check nyo to, sino nag-calibrate? Ibangga nyo doon sa inyong datasheet. Natapos nyo nang i-check. Tingnan nyo to. Kasi ito nababanat-banat to. Ayusin nyo rin, ganyan. Baka mamaya, flat na. Sobrang flat na. Nakaganyan na. Hindi pwede yan. Kailangan maganda yan. Tapos, pag na-check nyo na yung nag-calibrate at nag-approve, tama. Again, yung ah, analyst and approve check.
Wala ng pula, ay, wala ka ng problema. Pag wala ng pula, wala ka ng problema. Tsaka ka ngayon mag-control P para makita mo kung maganda ang certificate mo. Ayan, okay na. Tapos, kung sakaling may pangalawa kayong test point, edi dito nyo lang i-type. Halimbawa, 48. Edi 250 dito. Ayan, 250. E babaguhin nyo ulit ito. Control C, Control B. Example lang to ha. Ganyan ulit. Same lang ulit sa gagawin natin. Tapos sa 200 na yon malamang kasi doon siya malapit. Nasa 250 na siya. Oh, 250. Gawin natin 250. Sample lang to para mabilis lang tayo. 250.2. Para parahin na natin. O ayan. O yung report mo, i-hide mo na to ngayon, itong certificate kasi hindi mo na to gagamitin. Pero kung ang gagamitin mo yung first page lang, i-hide mo tong P1 tsaka P2. Pero kung page 1 at page 2 ang gagamitin mo, i-hide mo na to. Yan, i-hide mo yan. Ito na ang gagamitin mo ngayon. Ayan. O, dahil 250 ang start mo doon, i-hide mo na to para magkakasama yung 148. Pero tingnan mo muna kung ang number ito, 18. Ayan, 18. I-hide mo na to. O para 148. Para yung 250 magkakasama na. Ayan. Tapos ito, gawin mo tong, di ba, ano ba yun? 18 ba yun? O 17. 18 yung tiningnan natin kanina. Gawin mo na lang tong, di ba, U4 yan. Eh di naka-start kasi yan. Nakalink yan dun sa number 1, number 2. Di gawin natin 18. Para start siya 250. Ayan, 18. Tapos 18 to, 18 rin to. Yung link ha, yung link. Okay, gawin din natin 18. Gawin din natin 18. Gawin din natin 18. Gawin din natin 18. Kung hindi tugmado dito sa ano ha, nakalink dito. Pero kung tugma naman, kung gusto nyo, kasi nandito na siya sa baba, ayun, 18 din naman yan. Pwede nyo na tong i-hide. Oh, tapos i-hide nyo na lang din to. O, yan na rin naman yun. Ayan, yung 250. Tapos, same format na gagawin mo, yung dun sa checking mo. Hindi ko na ulitin doon sa, ano, kasi ganun din naman yan. Tapos, balik ulit natin. Pero kung yung tinuro ko kanina, kung ayaw mong i-hide, yung ginawa nating 1818, ay di ganyan, ginawa nating 1818, hindi i-drag mo na lang. Hilahin mo hanggang baba. Ay, mali. Galing ah. Gawin na nating 18. O, yan na, hanggang baba. Yun na yun. Kung gusto lang natin na start. Kasi minsan hindi rin kasya kasi minsan hindi lang 15 or 13 kung mahaba. Kaya hindi talaga magkakasya. Kaya pag hinide mo, kakapusin siya. Para hindi kapusin, ganyan ang gawin natin. Ibaguhin na lang natin ang link. I-drag na lang natin yung ganyan. Kasi baka mamaya may sunod ka pang set point, edi yun na yun. O, di ba? O, edi malawak pang space. O, ay kung may set point pang isa. For example, 300. O, 300, edi bago ulit yun. 1, 2 ulit. Wala na palang 300 ito. Edi 250.
251 na lang yung set point. Sige. Yan. Sample natin hanggang 300. Hanggang gawin natin, ano ba yan? Hanggang 14 pala yun. Palagay mo may set point pa. Gawin na natin ito, 300.3. Para pare-pareho. Ayan. Ayan na. 250, di 300, 300. Ayan na. Yan na yun. Tapos i-hide na lang natin dito. Kung may set point pa ulit na dagdag, o kaya, hindi lang hanggang 13 yung set point. Di mababago na, magkakasya siya. Tapos control P natin. Ayan o. Okay na. Pero kung gusto nating makita na magkasama yung P1 tsaka P2, oh, yung same lang dito ha, sa gagawin dun sa tinuro ko kanina, ganun din yan. Same lang dyan. Pero kung gusto niyo magkasama yan, click mo lang to, tapos pindutin mo yung shift, tapos click mo ulit. O, edi dalawa na ang naklik dyan. Tsaka mo i-control P, makikita mo nang sabayan. O, ayan o. Ayan o. Ay, wait lang. Hindi pala second page yun. Wala na pala tong isa. Kung sa second page pala, wala pala to. Buray natin to. Ah, ito wala to kung may second page. Sige, babaguhin ko na lang dun sa format pero ngayon tatanggalin ko na. Wala pala to. Wait lang. Balik na rin space. Ito lang matitira pala dyan kasi may second page nga pala. Pero ang signatory pala nandun sa pangalawang page. Yan. Para gusto natin makita ng sabay, click lang natin to, tapos hold natin yung shift, click na, pindutin natin, tapos click natin to. Dalawa na yung na-click. I-control P mo. Yung view niyan, makikita mo na ng sabayan. Ano, page 1. Mali din pala. Tapos, makikita mo na dito. Ayan, i-click mo lang yan. Ayan na yung second page. Tapos, baguhin nyo na lang dito. Same lang yan dun sa tinuro ko kanina. Tapos, siyempre dapat, check nyo rin to. Baka mamaya hindi ko na bago. Pero ngayon nakita ko na ito, dapat page 1 of 2 yan. Tapos yung kabila, 2 of 2. Yan. Babaguhin ko na lang doon sa diretsong format. O yan, yan na, tinuro ko lang lahat para kung sakali. Pero ang ano natin yan, dahil dito sa report natin, unhide natin ang certificate. Kasi yung certificate, yun lang yung match doon. Kasya naman dyan yung ating sample. Kaya i-hide natin to kasi hindi naman natin to kailangan. Tinuro ko lang to. Ayan. Tapos yung drawing, pag hindi nyo na kailangan yan, pwede nyo nang i-hide. Pag hindi nyo na kailangan. Ang makikita lang dyan yung kailangan natin at for checking. Kasama sa for checking. Tingnan natin kung okay. Okay na. So ngayon, panoorin nyo to.
Tsaka lahat ng mga bago kong video, panoorin nyo para matuto kayo. Matututo kayo sa lahat ng video ko. Wala kayong tapon doon. Kaya ano na lang, tamad na lang ang bobo ngayon. Kaya lagi kayo manood ng video kayo para hindi kayo bobo. Tamad na lang ang bobo ngayon. O sige, hanggang sa muli, mga master. Okay, end ko na to. Oops, stop recording.